Bakit ka nagtitiis? Magandang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Guido Maria Conforti. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi, "Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa, at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko. At hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Di ba't uupo muna siya at tatantyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos yon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya yon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat. Hayan ang nagsimula magtayo at hindi na maipatapos." At paano kung may haring nakikipagharap sa ibang hari? Di ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng 10,000 kasama niya na harapin ang dumarating na may 20,000? At kung hindi naman, malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayon din sa inyo, hindi pwedeng maging alagad ko ang di tumatalikod sa lahat sa kanya. Pag-ibig, pag nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ito ang mga kataga ni Aladin sa kanyang minamahal na si Flerida sa salaysay ng Florante at Laura. Nakatutuwang isipin na kapag baliw sa pag-ibig ang isang tao, siya'y tila nagiging superhero na kayang gawin ang lahat. Manungkit ng bituin, ibigay ang araw at buwan, higit sa lahat, magtiis at magbata ng anumang hirap para sa minamahal. Sa makatuwid, ang kahandaang magtiis at maghirap ang siyang nagpapatunay at nagpapatibay ng pagmamahal. Hindi na nanakot si Jesus sa tagpo ng ating mabuting balita ngayon. Sa katunayan, real talk lang ito ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Kung aalalahanin natin, ang kanyang batayan sa pagiging tagasunod niya ay pagtalikod sa sarili at pagpasa ng krus. Kung ang Panginoong ating sinusundan ay ipinako sa krus, tsak na may kanya-kanya rin tayong mga krus na papasanin at pagpapakuan. Ngunit kung ang pagmamahal kay Jesus ang ating prioridad, kung tunay tayong in love, wala tayong hindi kakayaning pagsubok dahil pinapalakas tayo ni Jesus na unang nagmamahal sa atin. Mga kapanalig, ang tingin ba natin sa araw-araw na mga pagsubok ay pasakit lamang o pagkakataong makapagmalasakit? Kapag ang problema ay nakikita natin bilang pagkakataong lumago sa ating pakikipagkaibigan kay Jesus, hindi na ito nagiging pabigat, kundi isang krus na tanda ng ating pagmamahal. Kaya naman, sa mga pagkakataong nabibigatan na tayo sa mga pasanin ng buhay, balikan natin kung saan nakasalig ang ating kahandaang magtiis, ang magpatunay sa kadalisayan ng ating pag-ibig para sa Diyos at para sa isa't isa, tulad ni Kristo Jesus na nakabayubay sa krus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon,
ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.